Senatorial candidates Gringo Onasan, Representative Rodante Marcoleta, and other former military officials have initiated a signature campaign urging the return of former President Duterte from The Hague. Onasan said a desk will be set up at Liwasang Bonifacio for those who wish to sign. He added that signatures will also be collected online for overseas supporters who want to sign the petition. The initiative aims to file a petition before the International Criminal Court through a people's initiative. The former senator emphasized that there is no specific target for the number of signatures, and the petition will be submitted as soon as possible. Now, to tell us more about his insights about the story and more issues, we have political analyst Earl Pareño joining us on Morning Matters today. He also wrote former President Duterte's biography, Beyond Will and Power. I'm interested to know where his mind is amidst all the political happenings. Welcome to the show. Thank you. Okay, first of all, I mean, with everything that's been happening, did it take you on a whirlwind to see this kind of plot twist to the former president's story? You published your book back in 2019, right? Of the former president's biography. Pero ngayon, biglang nagbago yung buong kwento. I mean, where were you when everything happened? I think hindi naman nagbago ang kwento ni Digong. Nagpatuloy lang. Maski doon sa libro, controversial figure na siya. And he was a controversial figure nung naging presidente siya. And he'll forever be a controversial figure. So, ang ginawa niya sa Davao, malaking controversy na yun eh. The killings, no? How he imposed discipline doon sa city at dinala niya yun dito. So, I was not surprised na ganito kalaki ang istorya niya. How did this book come to be? I mean, did you think about it? Did he approach you for it? No. Nakausap ko lang siya during the campaign. Hindi pa siya nagde-declare formally na tatakbo siya. Pero yung mga staff niya sinasabi na tatakbo siya. So nakausap ko siya together yung parang isang pamangkin niya, relative niya, yung dati niyang staff sa Davao, then Attorney Levy Baligod. No, we were there. Tapos yung nagkwekwentuhan kami, parang sabi ko iba yung karakter nitong tao na to. Sabi ko, kung mananalo to, isusulat ko yung buhay niya. Ibig sabihin, sobrang tagal niyo na pong sinusubaybayan yung kanyang buhay bilang isang politiko. Tama po ba? Not really. Siyempre, madalas ako sa Davao. Ano yung pinakaunang taon? I mean, since what year kayo nagmamasid? When I was with the Manila Times, mga 1994, 95, 96. Matagal-tagal na din. Yes. Pero siya ay ano pa noon? Noong 1994? Mayor pa siya. Mayor. So, actually, mayor pa lang siya. Pero hindi lang naman siya ang ino-observe ko. Maraming mga politiko. I was really interested and I was covering politics at the time. So, despite being a controversial figure, have you gotten to the bottom of it? I mean, parang itong love para sa kanya ng mga OFW, kasi galing lang ako doon sa Hague. At yun nga, no, yung mga nagpupunta doon, mga Pilipino from different parts of Europe, talagang bumiyahe sila. And despite yun nga, no, yung extrajudicial killings, his drug war, brutal drug war, I mean, have you gotten down to the bottom of why he is beloved by so many Filipinos? He is a very popular frontrunner and candidate still. Actually, sa tingin ko, it's the overlap ng pamamaraan niya, the method niya to instill discipline sa society, and yung desire ng mga tao for peace and order. So there's an overlap. Then, sa tingin ko, at the bottom also ay yung desire ng mga tao for a strong man to really impose day-to-day discipline sa streets, sa business transactions, sa chaotic ang society. So naghahanap ang
tao talaga ng paano natin ayusin to. And it's Digong. Maski sabihin mong pang propaganda lang, image building lang yan, no? Nagugustuhan ng tao yan dahil umaasa sila dyan eh. Sana gawin niya. At nung nagkaroon ng killings, no? Maraming pumapalakpak na OFW dahil maraming OFW na may mga anak, asawa, na ginagamit lang yung remittances nila para mag-drugs. Pero sa panahon ni Duterte, actually, nandoon ako a few weeks ago, yung van driver, sabi ko, anong tingin mo sa nangyayari ngayon kay Digong? Sabi niya, mas gusto ko yung kay Digong dahil before naging presidente si Digong, hindi sila makatravel dyan papuntang, isang Moro area yan no? Papuntang especially pag gabi na. Ang daming mga tulisan. Sa panahon ni Digong, nawala ang mga tulisan. Tapos ngayon, bumalik na naman nung nawala siya. So nakikita nila no? Na may kaibahan. Tayo, the human rights advocates, parang grapple doon sa bakit tatanggapin nila ang pagpatay. Mga pagpatay. Oh. Yes, bakit tatanggapin nila? At ididikit ko doon yung pagpasok ng mga pugo na naging hub ng iba't ibang mga krimen. Yes. So, I mean, pag tinignan mo, yun ang kaakibat nun. Hindi ba? Actually, I don't know paano yung sociologists, the social psychologists will explain that. Pero isang phenomenon yun na, I don't know, sa akin, hindi ko pa rin ma-explain yun. Pero na may isang journalist na nagtanong sa akin the other day na, end na ba ito ng mga Dutertes? Sabi ko, huwag niyong i-count out ang mga Dutertes. Ano talaga, genuine yung support ng mga tao sa kanila. Ang makikita ko lang talaga, hati. Very polarized tayo ngayon. Pero wala akong nakikitang pro-Duterte na naging anti-Duterte after ng arrest niya. Or isang anti-Duterte na naging pro-Duterte during the arrest. Ibig sabihin, we will remain as polarized as we were before, pero mas vocal ang mga tao. Ganon yung nakikita ko. Naging vocal ang base niya dahil sa arrest. Pero parang walang kung in terms of numbers, no, walang changes sa numbers. So, it would remain 50-50. That's how polarized we are. How are you interpreting this chapter in the former president's life? I mean, ito, nasa loob na siya ng detention facility ng ICC. Anong kumbaga, parang pag binuo mo yung kwento, meron niyang climax, meron niyang denouement, o di ba mga ganon? How are you interpreting this chapter? Sa tingin ko, legacy mode talaga siya ngayon. Alam niya, hindi na siya healthy. At alam niya yung hindi na siya healthy. Pero gusto niya i-sustain yung dynasty niya. Ibig sabihin, he started the dynasty in mga 1987, no? 87, then 2010, malaki na yung mga anak niya. Gusto niya magkaroon ng successor doon. At makukuha niya lang yung successor niya yon kung mapapanalo niya yung yugto ng buhay niya ito. Kung matatalo siya nito, wala nang susunod sa kanya. At si VP Sara ba ang kanyang napiling successor? So far, si VP Sara lang ang material na pwede. Matagal na bang alam ni Digong yon na ang kanyang babaeng anak ang susunod sa kanya? Kasi paborito niya si Sara diba? Maski nung pinag-vice niya si Sara, dahil actually nasa libro ko yun na nung yung mga terms niya kasi si Sara hindi pa pwedeng tumakbo. Underage pa, then nag-aaral pa.
Tapos, lalo na sila Pulong. Si Pulong hindi naman ganun ka-material or si Baste. No? So, very excited siya nung pumayag si Sara na maging vice niya. At napanalo niya nga si Sara. Vice. 2010 nata naging vice si Sara. Tapos, kaso lang si Sara has her own mind also. Nung naging mayor na siya, pinatalsik niya lahat ng mga tao ng tatay niya. No? Mga 200 plus ata, yun ng mga department heads, lahat-lahat. Pinalitan niya ng sarili niya. Tapos nagkaroon siya ng ibang policy towards the barangay captains. Dati kasi sa panahon ni Digong, barangay captain ka, hindi ka mag-a-appointment. No, dadiretso ka, i-entertain ka ni Digong. Si Sara dapat may appointment. Nagagalit yung mga barangay captain niyan. No? Ibang style. Ibang style niya. Kaso lang sa ngayon, lahat, karamihan ng barangay captains ng Davao ay sa tatay pa rin, hindi kay Sara. Galing kasi ako doon sa Hague. Yeah. And medyo, yung parang na-observe ko doon ay, parang nagulat ako doon sa pahayag ni VP Sara. Sinabi niya na baka hindi na makabalik ang dating Pangulo at mag-move on na tayo. I mean, yung statement na yon, hindi niya sinabing awayin natin ng gobyerno, hindi niya sinabing tara, parang let's go out to the streets. Walang call for that. Kahit ang dating Pangulo, parang maging mahinahon kayo. Meron ba, tingin mo, may ganong pagtanggap sa dating Pangulo na ito yung kapalaran ko, kailangan ko labanan to. I mean, anong pagbasa mo doon? Alam mo, nung sinabi niya sa Quadcom na ang tagal ko na kayo hinihintay, nandoon yung parang yabang, di ba? Makikita mo yung yabang. Nung hinuhuli na siya, tapos dinidelay nila for 12 hours, parang sabi ng mga tao, akala ko gusto mo at susunod ka, susurrender ka, nandyan na. Di ba? Pero sa tingin ko, denial stage yun. Then, nilipad siya. There was that denial. Then, later, I think, naka-reflect yan siya. Acceptance, dahil yun naman hinihingi ko. Noon pa niya sinasabi na, I'll just talk to my God kung mamamatay ako. Dahil sa libro ko, may conversation sila doon sa isang general na, Mayor, hindi ka ba natatakot na yung soul mo mapupunta sa hell? Sabi niya, kung ano man gusto, kung ano man pwede kong gawin, ito medyo madrama, no? Kung ano man pwede kong gawin para magkaroon lang ng peace ang mga mamamayan ko, gagawin ko yun. Then I'll just talk to my God. Palagi niyan sinasabi yun. Although medyo may pagka-dramatic, but I think na-realize niya na kung magre-reverse siya na ayaw ko pa mamatay o hindi ko ma-accept ito, ang legacy na maiiwan niya ay parang, takot pala, yabang lang pala ito. Ayaw niya mapakita ng ganong side niya. So, sa tingin ko, something that acceptance baffled na me din also, itong paghahalintulad ni VP Sara sa kanyang tatay, sa nangyari kay Ninoy Aquino Jr. Ano yun? Parang nasabi lang ba yun? Sa tingin ko, sa kay VP Sara, parang hindi niya pinag-isipan yun. Wala namang comparison talaga yun. Iba naman si Ninoy. Iba ang circumstances, historical circumstances, personal circumstances, political circumstances, doon ngayon sa tatay niya. So wag natin i-overanalyze, yes, in short. Mali lang na statement yun. Parang what would be the challenge na? I mean, we are in the legacy phase, as you mentioned. Yes. Ano ang hamon sa pamilya Duterte sa ngayon? Sa tingin ko kasi, hindi... alam nila na ang issue pa rin sa maraming Pilipino ay peace and order, security. That's foremost. At kung may magtutuloy-tuloy niyan in a more humane, in a more
parang not the way of EJK's, no? In a more legal, no? Strong man, but somebody operates within the framework of the law. Yes. Sa tingin ko, kaya nila magtuloy-tuloy. Pero kung sino man yun. Yes. Oo. Oo. I think Sara can do that. Although, ibang-iba siya sa usapin ng kung utak ng tatay niya, ibang-iba siya. I wanna get your mind on the people around the Duterte family. Kasi sabi nila, ngayon na yung panahon na malalaman ng mga Duterte kung sino ang totoo sa kanila. We have, the likes of Senator Bato, Senator Bongo, Attorney Panelo, at kung sino-sino pa na nasa paligid. I mean, anong basa mo dyan? Kasi also, I remember there was a whole lot of chatter about the Vice President running for President back in 2022 na naudlot yun dahil meron daw parang hidwaan si Bongo at si Sara. I mean, yes. Give us an insight into that. Una, si Bongo at saka si Sara ay hindi talaga in good relations sa pagkakaalam ko. But Hanilet and Bongo are much closer. No? So, in terms of influence kay Digong, dahil kay Hanilet and Bongo, medyo mas naging influential siya, malaking influence niya over sa kay Sara. No? Dahil si Elizabeth Zimmerman naman ay hindi rin ganun ka close kay Digong. But very close siya kay Sara. Of course, nanay niya Pero yun. yung mga, si Pulong at saka si Baste, where are they? Yeah, Are of they course, with the kay sister? Sara. Yes, kay Sara, kay Zimmerman. So, hindi are you ayaw foreseeing nila some, possible, I mean, do you see them uniting, banding together in the midst of all of this? Tactically, yes. Strategically, no. Tactically, sa call nilang ibalik si get him home, ganyan, bring him home. Sa tingin ko, they will unite. Pero sa politics later, maski sa local, I don't think they could unite. And speaking of unity, meron din mga, ito nga, dinispute ng alyansa that they're in talks with with Kiko Pangilinan and Bam Aquino. I mean, kasi napaisip ako dun sa hirit ni VP, yung Ninoy Aquino Jr. I mean, do you see that happening down the line, that there would be some sort of talks between those parties? No, sa know, polarized world kasi natin ngayon, may maliit na third pole. And that's sila Bam, sila sila Kiko, na etong Duterte and the Marcoses, are parang trying their best to parang pull them sa orbit nila, etong forces na to. So, natural yun. Natural. So, kung gaano ka maging effective or paano laruin yon ng third pole, remains to be seen. Pero election season ngayon anything could happen. Ang ano ko lang talaga, parang sad lang ako dito dahil ang naging national discourse ay between the Dutertes and the Marcoses, the dynastic conflict. Hindi dapat yun ang pinag-uusapan. Ano ang dapat natin pinag-uusapan? Ang pinag-uusapan natin ay nation building, how to create programs, establish programs para sa economic development natin, para sa anti-poverty natin ng mga programs. Hindi itong parang away ng dalawang pamilya. Oo, dahil hindi makakatulong talaga sa bansa. Actually, yun nga yung naisip ko na bakit tayo humantong sa ganitong punto na personalities ang ating iniidolo, sinusundan, imbis na tanungin natin o tuligsain natin ang bawat politiko sa bawat issue. Right. At sa kanilang mga ginagawa para sa bayan.
Kumbaga, ang sentro dapat ay ang bayan at hindi ang mga politiko. Ano ba yung program ng senatorial slate ni Bongbong? Ano ba yung program ng nila Duterte? Hindi na nga napag-uusapan Ang napag-uusapan, ano ba yung stance nila doon sa ICC, nangyayari sa ICC ngayon? Yung parang ganyan. Kung yun yung magiging basis ng votes natin, mababaw masyado yun. At magkakaroon yun ng impact, hindi lang sa next 6 years, even sa presidential elections. Huling katanungan, 2025 is turning out to be an interesting year. We don't only have that, the Duterte arrest before the ICC. We also have an election campaign, midterm elections coming up. We also have the impeachment trial of the Vice President in the Senate and in the Congress. Kayo po ba ay magsusulat ng bagong libro? Una-una? At pangalawa, anong aasahan natin? Anong inaabangan mo? Actually, yung digong book ko, Beyond Will and Power, may 3 chapters akong tinanggal doon Dahil it talks about initially yung drug war niya, yung West Philippine Sea, yung administration niya, na during that time, hindi pa siya midway sa sa term niya, sabi ko parang premature. Hilaw pa. Yes. Okay. So, tinanggal ko yon. So, nag-end ang book actually doon sa pagpanalo niya, yung niya sa Luneta, rally niya. So, hopefully, matapos ko yun. Marami so, that's the next goal. With this chapter, of course. Yes. And probably the next one that will succeed the father. Yes. Abangan natin yan. Where do we get a copy of your book? Actually, nasa online, Beyond Will and Power. There's a FB page ng Beyond Will and Power. Doon, pwede umorder. Then, i-deliver na lang namin. To get an insight into the psyche of the former president and the events surrounding this family, we have that book to read. Thank you so much for joining us today and helping us understand this and that. We have political analyst and author Earl Pareño.